Hello mga kabos amo. Magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon nga pala ay maglilinis po tayo ng karburador, pero ang content po natin dito, kung ano nga po ba yung mga dapat nating tandaan kapag maglilinis po tayo ng karburador. Kasi minsan gusto natin DIY lang. So tayo lang yung gagawa mismo ng gusto nating gawin sa motor natin. So eto mga kabos amo, kaya ko to ginawang video na to para dun sa mga nagdi-DIY lang. Okay? Kasi ito yung mga dapat nyong tandaan kapag maglilinis po tayo ng karburador. Tapos mga kabos amo, kung marunong ka na maglinis ng karburador, kung magaling ka na, pwede mo namang i-skip yung video na to. Pero kung nag-aral ka pa sa motor at baguhan ka pa lang sa pagdi-DIY, tamang-tama to sa yung video na to. Kasi hindi ko to ikakat. Nasa 25 minutes yata tong video na to. Hindi ko na siya ikakat para naman do sa mga nag-uumpisa pa lang, mapanood nyo tong video na to. Kaya ngayon pa lang kabos amo, uunahan ko na kayo. Sorry kung minsan mauulit-ulit ko yung mga salita. Gawa nga nung i-explain ko kasi ng maigi sa inyo kung ano ba yung mga dapat nating gawin, mga dapat nating tandaan sa paglilinis or sa pagdi-DIY ng ating carb cleaning. So eto kabos amo, mag-start na tayo sa pag-explain. So kung mapapansin nyo sa video, kanina pa ako nagsasalita dito, 'di ba? Pero yung video, kung mapapansin nyo, ginagamitan ko siya ng steel brush tsaka ng gasolina. Kasi mga kabos amo, kapag naglilinis po ako ng karburador, nililinis ko muna yung labas. Nakakabulol naman tong linis-linis na to. Yan, inuuna ko na po yung dito sa may labas, bago po yung loob. Kasi minsan kung mapapansin nyo, pag inuna nyo po yung loob, tapos tsaka nyo po lilinisin yung labas, minsan yung mga dumi sa labas napupunta sa loob. Kaya unahin nyo na po tong labas. Yan, brushin nyo lang, tapos steel brush, tapos gasolina. Yan lang po muna yung ginamit ko dito. So nasa sa inyo na po yan kung gagamitin nyo na agad siya ng carb cleaner. So marami naman po dyan nabibiling magagandang carb cleaner. So hindi na po ako magbabanggit ng mga brand. Kapag bibili po kayo, tanong nyo na lang po yung sales doon po sa pinagbibilan nyo, kung ano po yung magandang carb cleaner. So marami naman po ngayon mga lumalabas na maganda po siya. So ito, nalinis ko talaga siya ng maigi at hindi ko na po ito i-skip. Kasi minsan pangit din po mag-fast forward. Kasi sa fast forward minsan hindi nakikita lahat ng ginagawa. Kaya ito naisip ko na hindi ko na po siya ikakat, or ito lang, voice over ko lang siya para lang din malinaw yung video. So kahit 25 minutes to mga kabos amo, sana tapusin nyo to, lalo na kung baguhan pa lang or nag-i-start pa nga lang kayo, nag-aaral kayo. So mas okay po kung tapusin nyo talaga tong video na to. Yan, kasi ang dami na kasing naka-upload na ganitong klaseng content, yung paglilinis ng karburador. Pero eto kabos amo, itong video na to, sasabihin ko sa inyo yung mga dapat nyong malaman or dapat nyong tandaan kapag magdi-DIY po kayo ng paglilinis ng karburador natin. So hanggang ngayon kabos amo, hindi pa ako natatapos mag-brush. Kasi ginagawa ko, pinupulido ko yung paglinis dito. So yung mga hindi ko na siya matanggal na mga dumi, yung mga kulay itim na dyan mga kabos amo, hindi ko na talaga yung matatanggal. Kasi nga pang DIY lang po tong video na to. At kung ano lang po yung nagawa natin dyan, yan lang po syempre yung ipapakita ko dito sa video. So yan kabos amo, para sa akin okay na po yung ganyang linis.
So, malinis naman na po siya, hindi katulad kanina na sobrang dumi talaga. Kaya ang ginawa ko dito, tinanggal ko na nga po yung karayom. Kung mapapansin nyo, ito po yung karayom mga kaboss amo. Yan. Ito yung una yung tatandaan dito sa paglilinis ng karburador. So, dapat, alam nyo rin po to mga kaboss amo. Yung tinuturo ko na yan mga kaboss amo, yung part ng karayom na yan, lagi yung nakatapat dito sa may minor. So, ito yung carburetor mga kaboss amo. Carburetor to ng TMX 125. Yan yung para sa ating minor. So, dyan nakatapat yung tinuturo ko kanina. Yan. Yung may gatlan na yan. So, dyan nyo siya ipapasok. Okay? Yan yung unang-una yung tatandaan. Kung saan nakatapat yon, eto yung tinuturo ko na yan, dito lagi siya nakatapat sa adjacent ng minor. Kasi mga kaboss amo, pag hinigpitan nyo, ang mangyayari dun sa may pinakakarayom natin, aangat siya. So, ang mangyayari, tataas yung idle. Tapos kapag niluwagan nyo naman yung minor natin, mangyayari naman dyan mga kaboss amo, bababa yung karayom. Kaya, bababa din yung minor natin. So, yan o. Aalisin ko na rin to mga kaboss amo para makita nyo rin. Yan, may spring yan. Ito yung minor natin. Tapos, meron siyang spring. Lagi nyo tatandaan na dapat, kung ano yung mga makikita nyong bagay dito sa carb, tandaan nyo kung saan nyo siya ibabalik. Or mas maganda nga kung i-video nyo siya, kung bago nyo pa lang siya gagawin. Advice ko rin po yun mga kaboss amo, na dapat i-video nyo yung mga first time nyo palang nagagawin sa motor or sa sarili nyong mga motor. Tulad nyan, may spring, so alam nyo na kung saan nyo siya ibabalik. Tapos etong tatlong tornilyo na to, tatandaan nyo mga kaboss amo, dapat eksakto yung Phillips screw na gamit nyo pag luluwagan nyo yung tatlong tornilyo na to. So, bakit ko nasabing dapat eksakto yung Phillips screw? Kasi merong Phillips screw na mataba, merong Phillips screw na payat. So, ito, payat lang na Phillips screw yung kailangan nating magamit dito mga kaboss amo. Kasi pag mataba, minsan nalo-lost thread yung tornilyo. Tandaan nyo rin na dapat hindi kayo makaka-lost thread ng tornilyo dito. Kasi, syempre, sarili nyong motor yan, or sa customer man, dapat maingat tayo. So, kapag natanggal nyo yung tatlong tornilyo na yan, okay na yan, mabubuksan nyo na agad yung loob niyan. Tingnan nyo yung loob niya mga kaboss amo, may mga kalawang pa. Yan, pipilitin natin matanggal yan, pero hindi yan 100% matatanggal natin. Gawa nga nung DIY lang po kasi itong tinuturo ko dito. So, talagang mga kaboss amo, hindi natin yan malilinis talaga ng sobra. So, tama lang yung malinis natin siya ng pulido, tapos maayos siya nga andar. Okay na po yun mga kaboss amo. Hindi naman po na kailangan talagang perfect yan. Kasi yung kalawang na yan, mahirap na tanggalin yan. Lalo na kung matagal na yan na stock. So, ito, luwagan natin yung para sa drain ng gasolina ng karburador natin. Tatanggalin ko na rin siya para makita nyo yung itsura niya mga kaboss amo. Ito siya oh. Yan yung para sa drain natin. Okay? Yan lang itsura niya. Pinakita ko lang sa inyo. Baka naman kasi tanggalin nyo siya tapos ihalo nyo siya dun sa mga ibang parts ng carburetor natin. Tapos malito na kayo kung saan nyo maibalik. So, binakalas ko lang siya para makita nyo. Okay? So, next naman dito mga kaboss amo, syempre yung loob naman yung lilinisin natin. Pero bago natin malinis yan, kailangan alam nyo rin kung paano magbaklas. So, tandaan nyo, mga kaboss amo, dito sa loob ng carburetor natin, ito yung floater natin. So, iwasan nyo na masira nyo yung floater. Mabutas. So, iwasan nyo yun.
tsaka magasgas. Kasi itong floater na to, maselan to. Dahil diyan kasi mga kaboss amo, sa floater na yan, may tendency na mag-overflow yung motor nyo kapag mali kayo ng adjustment or mali kayo ng pagkabalik. Kaya mas okay kung hindi naman nag-overflow yung motor, hindi nyo nagagalawin yung float valve na to or floater. Floater pala, sorry mga kaboss amo. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung float valve na sinasabi ko. So, eto meron siyang lock dito, yan. Ganyan lang yung bakal na yan. Tatanggalin nyo lang yan para matanggal nyo yung floater. Tapos, eto naman mga kaboss amo, yung sinasabi ko sa inyong float valve. Eto mga kaboss amo, yun yung maliit. Ingatan nyo rin po yan mga kaboss amo na mawala or mahulog kasi pwedeng ma-deform yung inyong float valve. Magkakos din siya ng overflow. Kapag nag-overflow yung ating motor or yung ating carburetor mga kaboss amo, isa si float valve sa mga nagiging reason dito. Tandaan nyo yan yung may guhit na sa gitna na yan. Delikado na yan kapag may guhit na yung dulo. Kasi isa na yan sa mga senyales ng overflow. Yung ganyang klaseng float valve. So, mas maganda kung palitan na rin natin siya kapag binalik natin siya. Kung sa sarili nyong mga motor or sa customer, kapag nakita nyo na palitin na yung parts, dapat palitan nyo na mga kaboss amo kasi kayo rin yung babalikan or kayo rin naman yung mamamroblema dito. So, paggawa nyo na lang ng paraan sa customer. Tapos, eto naman mga kaboss amo. Tandaan nyo, etong tinanggal ko na to. Yan yung main jet. So, ano yung mga dapat yung tandaan sa main jet? Tandaan nyo mga kaboss amo na dito tayo pwede rin magpatipid ng gas. So, mas maliit na butas, mas tipid sa gas. Then, mas malaki, syempre, mas malakas sa gasolina. Tapos, kapag gumahagok yung motor, malamang yung main jet lang may problema dito sa carburetor. Kasi, kapag barado yung butas ng main jet, ayun yung nagiging cause nangyari, humahagok-hagok yung motor. Tapos, yung slow jet, tinanggal ko na kanina yung slow jet. Napahaba kasi yung paliwanag ko dun sa main jet. Si slow jet naman mga kaboss amo, para siya sa idle or para siya sa minor ng motor. Dapat kapag walang minor yung motor natin, pwedeng si slow jet yung may problema. Baka barado, baka palitin. Tapos eto naman tinatanggal ko na to. Ito naman yung tinatawag na air fuel mixture screw. So madaling salita, siya yung tonohan mga kaboss amo. Kung naririnig nyo lagi yun, tono-tono, ito yun yung tinotono. So ako, standard na ikot lang yung ginagamit ko dito. 2 and 1 port lang ako dito kaboss amo. Tapos doon ako nag-uumpisa kung paano ko itotono yung carburetor. Magbabase lang ako doon sa sunog ng spark plug. Yan. Tapos kapag delay mga kaboss amo yung ating throttle, baka sobrang sarado yung ating air fuel mixture screw. Okay, tapos tandaan nyo rin na meron tong yung tonohan natin, meron ditong o-ring tsaka washer. Tandaan nyo yun Yan kailangan nyo ng maliit na pangsundot. So yan magkasama sila. Ayan, magkasama silang natanggal ko. Alright yan. Tandaan nyo yan lagi Diyan sa may bandang pinagtanggalan natin ng air fuel mixture screw. Meron yung washer tsaka merong o-ring. So lagi nyo yung itatabi. Tapos eto naman mga kaboss amo, ito naman yung choke. Yung block na yan. Tignan nyo, sumasarado yung butas ng ating carburetor. Yung intake niya. So yan
Sumasarado siya pag inaangat ko yung choke. Ginagamit naman yung choke na ito, Boss Amo, kapag unang-una kapag cold start, hirap mag-start, matagal hindi na pa-start, tapos ngayon lang papa-startin, kailangan i-choke nyo siya. So pag chinok natin, hihigop ng maraming gasolina yung carburetor natin. Tapos ito mga Boss Amo yung gamit ko dito na carburetor cleaner. Kobe yung brand mga Boss Amo, pero hindi siya sponsor Kobe lang yung ginagamit ko dito. Kasi ito lang yung available dito mga Boss Amo. Yan. Tapos gamitin nyo to. Yung nakalagay dyan na maliit na parang straw na yan. Kailangan nyo ilagay yan para hindi kumalat yung pag-spray natin. So, spray na natin yung mga parts mga Boss Amo. Yan, spray natin yan. Yung floater natin, spray natin para malinis. Yan. So, wala tong cut Wala tong cut. Kaya medyo mahaba tong video na to. Pagtyagaan nyo na lang panoorin mga Boss Amo. Kaya sana mga Boss Amo, matapos nyo to, lalo na dun sa mga DIYers, mga mahilig mag-DIY. So ito, mapapansin nyo pag may nakikita akong mga dumi dito, ini-steel brush ko pa rin siya. Yan So bukod dito sa kanina nilinis natin ng gasolina yung labas, tapos yung loob naman, ito yung ginamit ko dito. Talagang panglinis na ng carburetor. Kasi ito, malakas talaga itong makatanggal ng mga dumi. Yan, dahil may mga chemical kasi yan mga Boss Amo. Kaya talaga siyang, pantanggal talaga siya ng mga dumi. Lalo na kung yung carburetor nyo is nag-uumido. Yung talagang natpanisan na ng gasolina. Kailangan nyo to mga Boss Amo, wag puro gasolina kasi ang baho rin ng gasolina minsan. Mag-invest kayo sa tamang tawag dito, tamang parts na kailangan natin or tamang mga panglinis, mga ganun. Mag-invest kayo dun. Di naman ganun kamahal to pwede mo naman siyang pag-ipunan. Ito tingnan nyo yung karayom natin nalinis ko na siya makintab na. Binabrush ko lang din huwag nyo lang babrush yan dito mga Boss Amo, yung floater tsaka yung float valve, di binabrush yun. Ito, yung mga binabrush ko. Yung para sa minor. Yun, binabrush ko rin siya nilinis ko rin siya. Tignan nyo yung resulta niya parang gold. malinis na ulit siya. Tapos ito, yung ating yung slow jet. Dilinis ko rin siya Binabrush ko rin kapag may nakikita akong itim-itim. Binabrush ko rin yan. Yan. Tapos ito, yung float valve hindi ko nga siya binabrush kasi bawal brush yun baka ma-damage. Yan, tandaan nyo Boss Amo ang sinabi ko kanina, kapag meron na siyang guhit doon sa may bandang dulo, isa siya sa indicator na palitin na rin siya. Ayan. Kasi pwede na siyang mag-overflow kapag ganyan yung float valve natin. Tapos kapag sobrang sobrang upod na yung dulo ng ng ating float valve, palitin na rin to mga Boss Amo. Tapos ito yung tinuturo ko sa inyo kanina, yung o-ring tsaka yung washer, ingatan nyo siya. Kasi yung iba mga Boss Amo, pag nawala yun, binapabayaan na lang So tayo, nag-DIY tayo, dapat yung mga binaklas natin, maibalik rin natin. Kasi sarili mong motor yan Ito sa mga ito Boss Amo, isa to sa mga pinaka-importante.
itong main jet tsaka yung slow jet. Yan. Importante na dapat binubugahan yung loob. Yan. Marami na akong nagawa na ganito na barado yung main jet, yung slow jet. Ang dami na. So, minsan nga, hindi mo siya makukuha sa buga. Yan, kailangan kasi sisilipin mo yung loob niya. Dapat pag silip mo dun sa loob ng main jet, dapat may butas. Yan dapat tagos. Kailangan yan. Kailangan may butas yan. Kasi pag yan barado, sabi ko kanina, di ba, yung main jet, pag barado yan, pwedeng humagok yung motor mo. Tapos, isa pa, kapag nagto-throttle ka, or pag nagbibigay ka ng gas, ang nangyayari, imbis na umandar yung motor, namamatay. Isa yun sa sa mga indikasyon na barado yung ating main jet. Tapos yung slow jet, dapat wala ring bara yan. Magkakaproblema naman kayo sa minor kapag wala tong pag walang butas to, mga kaboss amo, pag barado. Kasi trabaho ni slow jet, gumagana yan kapag naka-minor yung motor natin or naka-idle. Basta pag hindi nyo tino-throttle, siya yung gumagana dyan, yung slow jet. Okay? Kaya ang trabaho niyan is magbigay ng minor. Kapag walang minor, mga kaboss amo, pwedeng barado yung slow jet. Pwede lang naman pwede. Isa siya sa mga dahilan. Tapos ito yung pinakita ko sa inyo kanina, yung barado. Yung kalawang na loob. Sobrang dumi niya, Gamitan natin siya ng panlinis. Carb cleaner. Yan, bili kayo na ito sa mga shop. Meron yan, mura lang yan. O, diba? Linis na ng natin, baso. O, diba? Pero yun talaga, yung ibang yung nakikita nyo, yung parang kalawang ba na, ewan yan. Mahirap na siya tanggalin, mga kaboss amo. Talagang tumatak na siya dyan. So, wala tayong sapat na panlinis para dun. So, DIY nga lang kasi to, kaboss amo, tandaan nyo. Okay? So, yan, nililinis ko siya maigi. Pati yung mga loob nito dapat binubugahan din yan. So, after nito, mga kaboss amo, hahanginan ko din yung loob niyan para sure. Para sure na walang bara. Walang dumi dun sa loob. Tignan nyo, lakas ng pressure ng panlinis natin. Tumatagos talaga siya. Okay, so tandaan nyo, kaboss amo, pag maglilinis kayo ng carb, dapat mag-invest kayo sa mga gagamitin nyo bago kayo sumabak. Dapat meron kayo neto, brush, panlinis ng carb, gasolina, tapos etong tray para hindi kayo magdumi. Dapat may tray din tayo, or kahit hindi tray, kahit anong mga pwede nyo magamit dyan, basta lang hindi magkakalat. So ayun binubugahan ko ng maigi yung loob. Ayan. So, malapit na pala matapos yung video natin, diba? Ganun lang. Naka 25 minutes na rin pala tayo. So, maraming salamat sa lahat ng tumapos ng video na to, kaboss amo. At sana nakapagbigay ako ng maiksing tips para sa mga DIY natin dyan, nag-DIY. Thank you so much sa inyo lahat, mga kaboss amo. At sana lagi nyo supportahan yung ating YouTube tsaka Facebook. At eto na sila lahat, nalinis na natin sila lahat. Tandaan nyo kung paano nyo binaklas, ganun nyo lang din siya ibabalik, mga kaboss amo. So hanggang dito na lang, salamat.